for night 6, ang topic natin is all about light. Okay, at makikita po natin ang ating key text sa Isaiah chapter 9 verse 2. Mga moderators, pakipina lamang po. Maraming salamat. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. Okay? Alam niyo po, bago natin makilala ang Panginoong Jesus, kasi simula pa lamang po. Bago natin ma-encounter si Lord, lahat po tayo ay dumaan sa madilim na yugto ng ating buhay. Siguro nga po, bago nyo nakita ang live stream na ito, nandoon kayo sa madilim na panahon nyo, na sitwasyon. No, madilim, magulo, sira, maaaring ganun po ang pinagdadaanan natin before natin makita ang live stream na ito or before natin ma-encounter ang atin pong Panginoong Jesus. 'Di ba? Sobrang gulo, sobrang daming mga problema, sobrang daming mga kabigatan. But thank God. Praise be to the Lord. Bakit? Dahil doon po sa kadilimang iyon ay nakita po natin ang liwanag ng Panginoon. Nakita po natin ang liwanag ng Diyos. Alam niyo po, ang Christmas, ang pagsilang ng ating Panginoong Jesus ay nangyari isang gabi. Isang gabi, no? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit hindi hapon? Bakit hindi tanghali? Bakit hindi umaga? But in the darkness of a weary world, bakit gabi ipinanganak si Jesus? At ito po ay nagpapakita ng isang revelation sa atin, mga kapatid, na tayo rin po, again, sabi ko nga kanina, na-encounter natin si Lord during the darkest moments of our lives. Yes. We encountered the Lord nung time na wala na tayong ibang lalapitan. Nung time na wala na tayong ibang solusyon. Alam niyo po yon? Hello po, Ann. God bless you po. Amen. Doon sa mga panahon na hindi na natin alam ang ating gagawin sa madidilim na saglit ng ating buhay. Maybe we are experiencing spiritual darkness, moral darkness, emotional darkness, physical darkness, iba't ibang mga kadiliman ng buhay. Di ba, maaaring ikaw may sakit at karamdaman ka. So that is physical darkness. Magulo lahat sa'yo, madilim lahat sa'yo. Spiritual darkness, parang feeling mo, tuyong-tuyo ka. Di ba, parang spiritually dry ka. Or moral darkness, maybe you are doing something immoral in your life right now and you are living in that darkness. Then Jesus came. And the light has arrived. Dumating ang liwanag ng Panginoon. Ang pagsilang po ng ating Panginoong Jesus is not denial of darkness. Meron talagang dilim. Sabi ko nga po sa inyo, kapag nagpa-pray kayo sa akin, sinasabi nyo, Kuya, pwede bang pag-pray mo na mawala na lahat ng problema ko? Hindi ko po kayang ipag-pray yun kasi hindi mawawala ang problema sa mundong ito. Merong problema. Ang kadiliman ay nandyan. Ang problema ay nandyan. Pero ganun din ang Panginoon. At ang pagsilang ng ating Panginoong Jesus ay isang deklarasyon na hindi kailanman mananalo ang kadiliman sa liwanag. Hindi kailanman mananalo ang kadiliman sa liwanag. Palaging magtatagumpay ang liwanag. May katagumpayan po sa presensya ng ating Panginoong Jesus. So kung ikaw po ngayon ay meron pong mga pagsubok, kung ikaw ngayon ay dumadaan sa isang madilim na saglit ng iyong buhay, ano ba ang nararamdaman mo? Bakit ba ang dilim-dilim ng nakikita mo ngayon? Bakit ba puro kadiliman ang nakikita mo ngayon? Baka kailangan mong hanapin ang liwanag ng Diyos.
baka kailangan mong hanapin ang Panginoon sa iyong buhay. Si Jesus po ay pinanganak sa isang mundo that is overshadowed by fear, injustice, and oppression. Ganito po ang mundo. Punong-puno ng takot. Punong-puno ng kabigatan. Ang mundo ay puno ng injustices. Punong-puno ng oppression. Kapag mahina ka, kapag mahirap ka, iba ang tingin ng mga tao sa iyo. You are being oppressed. And in this world, di ba, mapapagod tayo. Yung iba nga nawawalan na ng pag-asa. Yung iba nawawalan pa ng pananampalataya. Hello, Love Jaire. God bless you. Isang mahigpit na yakap po sa inyo. Wala pong tamang salita na makakapag-comfort sa inyo. But I pray for you, Love Jaire, na ang presence po ni Lord ang yumaka po sa inyo. God bless you. Kakastart pa lamang po, medyo. No, sa mundong ito, punong-puno ng mga kabigatan and that's normal. No? Pero yung kapanganakan po ni Jesus ang nagbigay po sa atin ng pag-asa. A great light dawned. Amen? Nagkaroon po ng liwanag. God does not curse the darkness. He sends the light. God does not curse the darkness. He sends the light. So ang Christmas po ay paalaala po sa atin na ang sagot po ng Diyos sa kadiliman na pinagdadaanan po natin ay hindi po para i-judge ka, hindi para parusahan ka. Okay? Hindi po yan ang goal ng Lord kung bakit nararamdaman mo yan. Siguro kaya ka nandiyan sa madilim na sandali ng buhay mo ay dahil gustong ituro sa iyo ng Panginoon na wala kang ibang kakapitan, walang ibang sagot dyan sa pinagdadaanan mo kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kundi ang Panginoong Hesus lamang. So if you are in that darkest season of your life, Jesus is the answer. Christ is the light. Siya ang magiging liwanag mo. Okay? Di ba totoo yun? Ayan, sabi ni S. Closet, nung nagkasakit siya, doon niya nakilala si Lord. Di ba totoo naman yun eh? Kapag walang-wala ka na, doon ka lalapit sa Lord eh. Pero sana nga, tayong lahat na nandito, kahit wala pa tayo sa punto na walang-wala tayo, lumapit na tayo sa Lord. Huwag mo nang hintayin na may mangyari sa'yo bago ka lumapit sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin na dumaan ka sa matitinding pagsubok ng buhay mo bago mo kilalanin ang Panginoon. Ngayon pa lang, na okay ka, malusog ka, malakas ka, ipagamit mo ang buhay mo sa Diyos. May mga taong nagsasabi, Lord, pagalingin mo lang ako, bibigay ko sa iyo lahat. Bibigay ko sa iyo lahat, pagalingin mo lang ako. Hihintayin mo pa ba na dumating ka sa ganong pagkakataon? Ngayon pa lang na malakas ka, na malusog ka, ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Amen. Ibigay mo ang lahat sa Panginoon. Totoo, di ba? Nakakalungkot yun eh. Totoo, nakakalungkot yun. Natututo lang tayong tumawag sa Diyos kapag nasa madilim tayo na parte ng buhay. Bakit ganon? Kapag nasa maayos naman tayo, tumatawag pa rin ba tayo sa Panginoon? Dapat magpasalamat tayo. Magpasalamat po tayo. Kung ikaw ngayon ay nasa maayos na kalagayan, kung buo ang pamilya mo, kung may makakain kayo sa Noche Buena, magpasalamat ka sa Lord. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Lahat po ay pinoprovide niya sa atin. Merong isang kwento na sabi niya, Pastor, lilingkod na ako sa Panginoon kapag pinagaling ng Panginoon ang aking kamag-anak or mahal niya sa buhay, something like that.
So, laging umaattend ng church, napaka-active umattend sa church. Tapos, nung pinagaling na, nawala na ulit. Mga kapatid, ito ay paalaala rin po sa atin na kapag natanggap na po natin ang ating mga sagot sa panalangin po natin, huwag naman po natin kalimutan yung pinangako natin sa Panginoon. Huwag po nating kalimutan yung mga bagay na sinabi natin sa Diyos, yung mga commitment natin sa Kanya. Merong isang pastor, hindi ko na alam kung ano yung parang pinaka-exact na quotation, pero ang sabi niya, what you promise to God in the light, what you promise to God in the light, He will require in the dark. Nagets niyo yon? What you promise to God in the light, He will require that in the dark. Ibig sabihin, yung mga bagay na sinasabi mo sa Kanya na nung okay ka, kapag dumaan ka sa problema, ire-require niya yon. Hahanapin niya yon. Kasi maraming tao nagsasabi, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Buong puso bibigay ko sa iyo lahat-lahat. Nung masaya siya, nung okay lahat ng nangyayari sa kanya, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, 100%. Pero nung dumating na sa mga problema, nung dumating na sa mga pagsubok, nasaan na? Nasaan na yung pinangako natin na, Lord, maglilingkod ako sa iyo habang buhay? Nasaan na yung mga pinangako natin, Lord, magbibigay ako sa iyo, lahat-lahat bibigay ko sa iyo? Nasaan na? Kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, where are the promises? Where are your commitments to God? Like ko pong sinasabi sa inyo dito, bato-bato sa langit ang tamaan magpatama. At ang mga tatamaan magbago. Lahat naman tayo ay guilty po dito. Lahat po tayo. Kaya nga po nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga po tayo pinapaalalahanan palagi upang hindi tayo makalimot. Kaya mapalad yung araw-araw nanonood dito eh. Punong-puno palagi, di ba? Punong-puno palagi. Kaya kahit may pinagdadaanan ka, tapos nag-devotion ka nung umaga, parang ang gaan. Nararamdaman nyo ba yun? Parang ang gaan. Kasi una ka nakapag-devotion eh. Una ka na pinuno ng salita ng Diyos. Kaya kapag may dumaang problema, kaya. Kasi nakapaghanda ka. O, diba? Totoo yan. Kaya mapalad yung sumasama ng morning devotion natin. Diba? Kaway-kaway nga yung mga sumasama ng morning devotion. Sino dito yung laging nanonood ng morning devotion araw-araw? Praise God. Ang dami. Yan. Alam nyo yung mga nanonood ng morning devotion, pumapasok yan, nagtatrabaho yan, nagko-commute yan. Ang mga tao na yan, araw-araw nanonood ng morning devotion. Kaya kung hindi pa kayo nanonood, lahat ng mga first-timers ngayong gabi, sinasabi ko sa inyo, manood na kayo. Gabi na kami pa, sir. Ayan, mga OFW, ayan. Yung mga OFW, iba-iba rin kasi ng oras eh, no? Pero sa atin, ang devotion natin, every morning, Manila time, 7 a.m. Tapos 8 p.m. Pero make sure po na nasa GC kayo kasi iba-iba tayo ng oras minsan. Depende po pag umaalis po ako. Pero for sure, priority natin ang pag-aaral. Amen? Yan sa mga OFW, napakaraming mga OFW dito na nanonood. Kasi nga po ang mga OFW, busy po yan, di ba? At ang dami nagchat-chat sa akin, napakalaking tulong ng devotion. Kapag nalulungkot sila, kapag meron silang pinagdadaanan, ito ang nagiging safe space po nila. Kaya pansin nyo, kapag walang devotion ng isang araw, parang napakatagal nating hindi nagsasama-sama, no? Sige po, mag-chat po kayo sa akin. Yung mga wala pa sa GC, mag-chat kayo sa akin. Sobrang ako din po. Naging parte na ng buhay ko yung ginagawa natin. Kulang ang araw kapag walang devotion. Naalala, yun tama, di ba, S-Closet? Nung time na 3 linggo tayong walang devotion dahil walang internet, grabe. Hello po, Ariza from Africa. Di ba? Kulang talaga ang araw. Kaya napakalaking tulong po ng ginagawa po natin ito.
Sobrang miss na miss natin nung time na yon. Umaabot tayo nun 700, di ba bago yun? 700, 600, 700. Nag-1,000 pa nga tayo nun eh. Kung magsasama-sama lahat ng mga nasa community, nako, 1,000 talaga tayo dito. Totoo. Yan. Kaya sa lahat ng mga nandito, mag-join kayo ng GC, mag-join kayo ng FB community para updated po kayo sa lahat. Sabi ni Alvin, ako po ang nagpapatunay napakasarap kapag inuuna si Lord. Tama. 1,000 plus umabot. Oo, nagwa 1,000 tayo noon. Hello, Boss RF from Taiwan. Ang dami na ulit. 300 plus ang nanonood po ngayon. Palakpakan natin si Lord. Pwede po ba nating sama-samang i-share ang live stream at mag-chat po kayo sa akin dito sa TikTok or sa FB Messenger, same name, Harold Nicolas Cruz, kung gusto nyo pong mag-join sa group chat. Again po, sa group chat, may prayer request, may testimony corner. Napakaganda po. Kung gusto nyong mag-share ng mga testimonies nyo, kung gusto nyong magpa-pray, marami tayo mga intercessors. Okay? So maraming salamat sa lahat ng mga nag-share. Sa mga nag-chat sa akin ngayon, re-replyan ko po kayo mamaya right after ng live. Okay? So thank you po. So simulan po natin ang 4 na puntos. Number 1. First point, darkness cannot stop God's plan. Ang ganda. Darkness cannot stop God's plan. Kahit na ano pa ang pinagdadaanan mo ngayon at kahit nasa kadiliman ka, pinakamadilim na season ng iyong buhay, hindi nito kayang pahintuin ang plano ng Diyos sa buhay mo. Type amen kung naniniwala ka dito. Na hindi magtatapos ang buhay mo dyan sa kadiliman na yan. Okay? Totoo, the darkness was real. But it was not final. Praise God. That darkness that you are experiencing is real, but it is not final. Hindi dyan magtatapos ang buhay mo, kapatid. Ang title po nito ay When Light Breaks the Darkness. When Light Breaks the Darkness. Hindi magtatapos dyan sa problema mo na yan. Hindi magtatapos dyan dahil bibigyan ka ng solusyon ng Diyos. It wasn't final. Yung oppression na pinagdadaanan mo, yung injustice na pinagdadaanan mo, yung suffering na pinagdadaanan mo, hindi ka kayang pahintuin. Because this oppression, silence, and suffering did not stop the Messiah from coming. Hindi na pahinto ang pagsilang ng tagapagligtas. You know what? I have to tell you this. Dark seasons do not cancel divine promises. Ganda niyan. Dark seasons do not cancel divine promises. Pinangakuan ka ng Diyos eh. Ang daming promises ng Lord. Ang dami niya ng beses na nangusap sa'yo. Through His Word, through the people surrounding you. Kahit dito sa live stream na ito, marami ng pangako na sinabi sa'yo ang Diyos. And in that dark season that you are experiencing, it will not cancel His divine promises. Hindi magbabago ang pangako ng Diyos sa'yo. Amen? Hindi magbabago ang pangako ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Kapag sinabi niyang kasasamahan ka niya hanggang wakas ng buhay mo, gagawin niya yon. Eh siya lang naman ang nangako, I will never leave you, I will never forsake you. Ang mga tao, papangakuan ka, hindi naman gagawin. Diba? Pero ang Diyos ang nangako, tapat siya sa kanyang pangako. Hindi kanya pababayaan. Okay? Alam niyo, ang dami nagchat sa akin, daming mga problema, ang daming mga pinagdadaanan. Lagi ko lang sinasabi sa kanila, suko natin sa Lord. Tara, suko natin sa Lord. Hayaan niyo po na ang Diyos ang
Bahalang kumontrol. Alam ko po, kasi kapag iisipin nyo pa po yan, may stress lang po kayo eh. Diba? May stress lang kayo. Ayan, kay LY. Suko, lahat yun lang talaga ang susi. Kapag di mo na kaya, sabihin, mag-chat kayo sa akin pag di nyo na kaya. Okay? Tama, luhod lang. Pray lang, Lord. Alam niyo ang pinakamalapit? Ang pinakamalapit daw na presensya ng Panginoon sa atin ay dun sa mga panahong malapit ang ating tuhod sa sahig. Taon yung time na yon, pinakamalapit ang presensya ng Panginoon sa panahong pinakamalapit ang ating tuhod sa sahig. Ibig sabihin, talagang naninikluhod ka na lumalapit sa Kanya. Sure, Miss Trisha, lahat maraming nagte-take down notes dito. Maraming nagte-take down notes. Manalangin ka, manikluhod ka sa Lord. Kapag di mo na alam gagawin mo, iyak ka lang. Ako, umiiyak ako sa Lord eh. Hindi nakakabawas ng katapangan ang pag-iyak sa Panginoon. Yun ang pinakamaganda mong magagawa kapag may pinagdadaanan ka. Iiyak mo sa Lord, iluhod mo sa Lord. Si Lord kasi tutulong talaga sa'yo eh. Gagamit siya ng mga tao eh. Oo, iyak mo gabi-gabi, sumbong mo lahat sa Lord. Yes! At ang maganda sa Lord, hindi kanya i-judge. Ang mga tao, judgmental eh, di ba? Ang mga tao, judgmental. Kapag may narinig, yun ang paniniwalaan nila. Di ba? Pero si Lord, hindi siya ganon. Hindi ka i-judge ng Lord. If Jesus was born in darkness, then God can still work in yours. If Jesus was born in darkness, then God can still work in yours. Kaya pa rin kumilos ng Panginoon sa buhay mo. Sabi ko nung nakaraan, natatandaan nyo ba yon? Huwag mong sukuan yung sarili mo. Bakit ka susuko? Ang Diyos nga hindi ka sinukuan eh. Diba? Ang Diyos hindi ka sinukuan. Bakit mo susukuan ang sarili mo? Ay, ko-comment ko this one. Ito po. If Jesus was born in darkness, then God can still work in yours. Diba? Di ka sinukuan ni Lord eh. Kayang-kaya niyang gumawa, mga kapatid. Ako, tagapagpaalala lang po ako sa inyo ha. Lagi nyo naririnig sa akin yan. Lagi nyo naririnig sa akin yan. Kasi araw-araw may bago dito eh. At hindi natin alam kung ilan sa mga bagong nanonood ngayon ang wala ng pag-asa sa buhay na to. Hindi natin alam kung ilang mga bago ang nanonood ngayon na nag-iisip ng magpatiwakal, magpakamatay kasi wala na silang liwanag na nakikita sa mundong to. Hindi natin alam ang mga tao na dinadala ng Lord dito na punong-puno ng mga kabigatan. Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang Lord nandyan siya, mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sa mga panahong hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, mahal na mahal ka niya, kapatid. Okay? At hindi po ma-overcome ng dilim ang liwanag. Never. Kaya yung kadiliman mo na yan, na nakikita, parang wala kang matanaw na liwanag, no? Sisikatan ka rin ng liwanag, kapatid. Sisikatan ka rin ng liwanag. Sa tamang panahon ng Diyos. Darkness cannot stop God's plan. Ang panalangin ko po sa ating lahat na nanonood po ngayon, mangyari at maganap ang perpektong kalooban ng Diyos sa inyong mga buhay. That the darkness that you are experiencing cannot overshadow that light na binibigay ng Lord sa atin. Magwawagi ang kaliwanagan ng Panginoon.
God's glory will shine bright in your life. I declare that. God's glory will shine. His Shekinah glory will come down and shine forth upon your life. That I declare in the name of Jesus. At yung liwanag na yon hindi maitatago. Hindi maitatago yung liwanag na yon. You will continue to shine for God's greater glory. Amen. Hindi ka hanggang dyan lang, okay? Hindi ka hanggang dyan lang. Meron ka pang ibubuga. Gagamitin ka pa ni Lord mightily, effectively, and efficiently. Alam niyo po tayong mga lingkod ng Diyos, we don't settle for less. Okay? We don't settle for less. Hindi tayo hanggang dito lang, okay? We will serve God excellently in our maximum potential. Ganyan po dapat. Ibibigay natin sa Lord ang pinaka-the best na paglilingkod. Amen. Okay? So whatever you do, do it all for the glory of God. Do it all for the glory of God. Again, hindi lamang po sa church. Okay? One pillar of society ang church. Pero ang paglilingkod, hindi lang nakakonfine sa church. Okay? Yung ginagawa mo na excellent sa paglilingkod, gawin mo sa eskwelahan mo. Gawin mo sa workplace mo. Gawin mo sa mga ginagawa mo, sa bahay mo, sa pamilya mo. Do it excellently. Okay? Kasi ginagawa mo yan paglilingkod sa Panginoon. Give your best to God. Always give your best and excellent service to God. Amen. Wow, God bless you, Ivy. Amen. From suicidal to follower of Jesus. God bless you, Ivy. Amen. So second point, number 2, light reveals what darkness hides. Light reveals what darkness hides. Alam niyo po mga kapatid, hindi tayo makakapagtago sa Diyos. Okay? Alam ng Lord ang lahat ng ginagawa mo. Alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo, kapatid. And light brings clarity. Light exposes truth, and light shows the way. Tama, Kuya MC, Ate Emmy Rose. Hello po, shout out sa inyo, Sofia and Kuya David. God bless you. Light brings clarity, light exposes truth, and light shows the way. Yan po ang liwanag. Kaya nga liwanag, nagbibigay ng kaliwanagan, no, ng clarity. Ang light po ay nag-expose ng katotohanan at ang light ay nagpapakita ng daan. Kung tayo ay nabubuhay sa kadiliman o sa kasalanan, magpa-expose po tayo sa liwanag ng Diyos. Because if you will not expose that, God will expose you. At lagi kong sinasabi dito, mas masakit ang exposure kapag hindi mo yan binigay sa Lord. Okay? Huwag mo nang hintayin na i-expose ng Lord ang mga ginagawa mo bago mo itigil. Ngayon pa lang na nangungusap ang Lord sa buhay mo ngayon, may mga gustong tanggal, may mga kinakausap ka ni Lord for sure, at may mga gusto siya na i-let go mo na ngayon. Okay, may mga gusto si Lord na isuko mo na ngayon na wag mo nang gawin, na alam ng Lord na nahihirapan ka dyan, paulit-ulit kang bumabagsak dyan sa kasalanan na yan, but still surrender. Expose it in the light of God. Alam niyo po, si Jesus, hindi lang siya nagpunta dito para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. He came to reveal the Father. Kung ano ang puso ng Ama, ganun po ang Panginoong Jesus, to reveal that to us, to the world. And mga kapatid, you cannot encounter the light and remain unchanged.
changed. Hindi ka pwedeng manatili sa liwanag na hindi ka nagbabago. Hindi mo pwedeng sabihin nakilala mo na si Jesus pero wala ka pa ring pagbabago. Of course, merong pagbabagong dapat makita po sa atin. Kahit hindi naman agad-agad, but still, small progress or little progress is still a progress. Amen? Hindi pwedeng na-encounter mo na si Lord pero you are, parang unchanged ka pa rin. Parang ka pa rin, living in the world. Siyempre, meron dapat makita. Merong pagbabago talaga. Amen? Hindi pwedeng sinasabi mo pag Sunday, Lord, I praise you. Lord, I love you. Pero kapag Monday to Saturday, makamundo ka. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng magsama ang liwanag at dilim. Isa lang po ang mananaig. May pagbabago. Yeah, step by step. Ika nga, step by step. Amen? Light reveals what darkness hides. At si Jesus po, ang kapanganakan ng Panginoong Jesus, ay nag-reveal din po ng puso ng Diyos sa sanlibutan. Ano po ang puso ng Diyos? John chapter 3 verse 16. For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya nagawa niyang ibigay ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak na si Jesus na kung sino man daw ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang puso ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Yes, Maze. Pangalawa na, point number 2. Ang puso ng Diyos ay mahalin tayo, ang makasalanang sanlibutan. Ang puso ng Diyos ay makilala natin si Jesus. Sumampalataya tayo sa Kanya upang hindi tayo mapahamak. Yan ang puso ng Diyos. Ayaw Kanyang mapahamak. Kaso may mga taong matitigas ang ulo. Kaso may mga tao na kahit ilang ulit na, kahit ilang beses ng pagsabihan, ilang beses ng kausapin, ilang beses na babalaan, bigyan ng warning ng Lord, hindi pa rin talaga tumitigil. Mga kapatid, for God so loved the world. Mahal ka ni Lord. For God so loved the world. Kaya niya ibinigay, isinakripisyo ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Na kung sino man, hindi ito para sa lahat, no? Kung sino lang ang sasampalataya sa kanya, sila lang ang hindi mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin mo nga sa live comment, I need Jesus. I need Jesus. Alam niyo po, isang buhay lang ang meron tayo. Isang buhay lang ang meron tayo. Just one life. Pagkakait mo pa ba sa Panginoon? Pagkakait mo pa ba yan sa Panginoon? What shall a man profit? Sabi sa Matthew, what shall a man profit if he gains the world yet forfeits his one and only soul? What shall a man profit? Sige, sa'yo na ang mundo. Pero paano yung kaisa-isa mong kaluluwa? Isa lang yung kaluluwa mo eh. Pag nawala tayo sa mundong ito, dalawa lang din ang pupuntahan natin. Sa buhay na walang hanggan, sa Panginoon, sa paraiso ng Diyos, o sa buhay na walang hanggan, sa walang hanggang kapahamakan.
Now choose your eternity. Piliin mo kung saan. Ikaw ang magdedesisyon eh. Pero malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, kung sino man ang sumampalataya kay Jesus, sila lang ay hindi mapapahamak at sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang puso ng Diyos. Nireveal po ng Lord yan. Light reveals what darkness hides. Alam niyo ang tinatago ng mundong to? Sige, mag-enjoy ka! Sasabihin sa'yo, you only live once. Sige, i-enjoy mo yung buhay mo. Magpakalasing ka sa kamunduhan. Minsan lang yan. Yun ang sasabihin sa'yo ng mundo. Diba? Yun ang sasabihin sa'yo ng mundo eh. Ang sabi sa salita ng Panginoon, everything is permissible but not all things are beneficial. Lahat pwede mong gawin, pero hindi lahat makakabuti para sa'yo. So kapatid, ano bang ginagawa mo ngayon? Ine-enjoy mo yung buhay mo? Okay lang mag-enjoy. Okay lang mag-enjoy. Walang masama na i-enjoy mo ang creation ni Lord. Pero ang masama kapag sobra-sobra ng ginagawa mo. Masyado na tayo nagiging sa sanlibutan. Ine-enjoy na natin ang mga bagay sa mundong ito. Mga kapatid, do not be too attached in this world. Lahat ay maglalaho. Lahat ay mawawala. Sabi ni Ate Ann, simula na nag-a-attend po ako dito, nakitaan ko ang sarili ko na hindi na interesado sa kamunduhan. Totoo. Sino dyan yung parang biglang nawala yung appetite niya sa mundo? Meron ba? Same? Ako din, same. Simula na nakilala ko si Lord. Nawala, no? Sabi ko nga sa inyo, kapag nasa 30 ka na, ang magpapasaya na lang sa'yo, mga kitchenware, ganyan. Ang magpapasaya na lang sa'yo, yung mga gamit sa bahay, di ba? Pero wala ka na yung sa mundo na to na, alam mo yon, wala na, mawawala yung appetite mo eh. Sa Lord na lang tayo, no? Mga plants, ganyan. Ay, totoo. Ang galing ng Lord kasi the more talaga na kinukrucify natin yung sarili natin. Yun, sabi naman sa Word of God, yun parang Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. Tingnan ko lang kung tama. Galatians 2:20. Yung crucify yourself. Ayan, I have been crucified with Christ and I no longer live but Christ live in me. Yun. So dapat i-crucify talaga yung mga sarili, no? Si Lord na lang mabuhay sa atin. Amen. Walang sayang sa Panginoon. Tama. Itong mga nanonood ngayon na 300 plus, alam nyo, hindi sayang yung oras na nilalagi natin dito. Walang sayang. Yeah, Kyle! You are watching. Amen. Do not be too attached in this world. Lahat mawawala. Tama. Totoo yan, Kyle. Lahat mawawala. Kuya MC, Pastor, gusto niyo po ba ulit maging pastor? Ako po kung saan ako dadalhin ni Lord. Kung saan ako dadalhin ni Lord, Kuya. Pero kung akong tatanungin, of course, gusto ko pa rin maging pastor. Pero sadyang dito ako nilagay ni Lord sa pagiging digital missionary in this point of time. In this point of time. But given a chance, I would love to do it. No, to fulfill. Kung ano naman yung calling, Lord. Kasi ako ngayon, nasa punto ako ng buhay na, Lord, kung saan ako mas magiging kagamit-gamit, dalhin mo ko doon. Dalhin mo ko doon. Doon ako. Kung saan ako mas magiging kapaki-pakinabang. Ganon. So sa mga hindi nakakaalam, yes, nagpastor po ako for 4 years. And I let go of that calling. I surrender. Hindi ko nilet go, hindi ko sinukuan. Pero sinuko ko sa Diyos. Okay? Alam ng mga tao yan dito.
Yeah, so nag-resign ako sa pagiging pastor and I pursued ito pong calling na ito sa pagiging isang digital missionary. At dito may kapayapaan sa puso ko. Yeah, may kapayapaan sa puso ko. Na para rin ako nagpipreach ng Word of God. Para ako nagpipreach din, pero hindi nga lang sa stage. Hindi nga lang sa pulpit. Pero dito sa platform na ito. At wala akong pagsisisi. Kasi kung hindi ko yun sinuko sa Lord, wala kayo dito. Tama? Hindi tayo magkikita-kita. At ito nararanasan natin ngayon ay talagang planado ng Lord. Planado ng Panginoon. So right now, I am a full-time digital missionary. Dito ko sa TikTok, nag-share, nagpipreach ng gospel. Hello, Beep Beep! Kamusta ka? First time mo ba dito? Alam mo, maraming kagaya mo. Mga kapatid, pwede bang yakapin natin si Beep Beep? Isang virtual hug lang kay Beep Beep. Maraming kagaya mo dito. First time mo dito. Yeah, welcome! Masaya kami. Yeah, mahal ka ni Lord. Virtual hug. Alam mo, maraming kagaya mo dito na same thoughts. May mga suicidal thoughts din sila. Pero nung nakapunta sila dito, nagbago talaga. Isa ka sa answered prayer namin. Yeah, sending hugs. Amen. Ito, ganito kami. Ganito kami dito. Mahal namin lahat ng mga tao. No judgment. It's okay na maramdaman mo yan kasi mahirap talaga ang buhay pero madali kapag kasama mo ang Panginoon. Mas gumagaan. Kaya mas gumagaan. Nandyan si Lord para sa'yo. Tingnan mo to, Beep Beep. Basahin mo lahat ng mga nandyan. Yan, ito yung mga tao na wala ring pag-asa ng mga nakaraang mga panahon. Pero, iba dito. Nood ka lang lagi dito. Jesus can heal you. Totoo. Si Lord lang din ang nagpagaling sa amin. Si Lord lang din ang humipo sa amin. O, di ba ang dami nagmamahal sa'yo? Beep, beep. Praise God. Ito, gusto ko sa community na to no? Napaka-supportive yung lahat. Talagang, alam niyo, yung pagmamahal, yung support, yung pagmamahal nyo. Kapag may nagpunta ditong nawawala ng pag-asa, lalakas talaga ang pag-asa niya. Ganito tayo dito. Praise God. Beep, beep, nandyan ka pa. God bless you, Nood ka lagi dito. Marami ng ganyan. Ano yun, Kuya MC? Diba? Praise God. Wow, talaga ate yan. Praise God. By the way, yung Box of Blessing operation natin will be on January, mga kapatid. Okay, yung pagtutulungan natin, yung ginawa nating Box of Blessing operation by January. Wow! Praise God! Yan, nakikinig daw at nagbabasa si Beep Beep. Pag-pray lang kita, Beep, okay lang. Sige, pag-pray kita. Hallelujah, Lord. I praise you and I glorify you, God. Maraming salamat po. Kasi nagpapadala po kayo ng mga tao dito na may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga hinanakit, nawawalan ng pag-asa. At sometimes, dumadating sa point of time na naiisip nila na wakasan na lang yung buhay po nila. At kagaya po ng marami sa community po na ito, same thoughts. Yan po ang binabato ng kaaway sa amin. Na pinapaisip niya sa amin, wala na kaming mararating, sira na yung buhay namin, but no, Lord. I declare sa buhay po ng kapatid namin ito, ang account name niya dito sa TikTok ay Beep Beep, but I know, Lord, kilala mo siya. Alam mo ang tunay niyang pangalan. And I pray for him, Lord God, na sinabi mo sa Jeremiah 29:11, you know the plans you have for us, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope in the future. And I declare that to this person, Lord, to this man of yours. Samahan mo siya at mangyari ang perpektong kalooban mo sa kanya. Tanggalin mo ang lahat ng takot, tanggalin mo ang lahat ng nilalagay na basura ng kaaway sa kanyang isipan, at Lord, iparamdam mo sa kanya, mahal na mahal mo siya at may maganda kang plano sa kanya. Thank you, Lord, for that peace that passeth all understanding. Thank you for that comfort. Yakapin mo siya, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, Beep. God bless you. Amen.
Amen. Tama. Cast all your cares to Him. Wow. Amen. Amen and amen. Dami nagmamahal sa'yo, Beep. Sama ka dito lagi. Mag-chat ka sa akin. Yeah. Yeah, thank you po. Kinikilabutan ako. Hi, Beep. That's the presence of God. Wow. Alam niyo kumikilo si Lord. God is really here. God is really here. Sabi ko sa inyo, di ba? Ang Panginoon talaga ang kasama natin dito sa ginagawa natin. Praise God. Nood ka lang lagi dito, Beep. Yeah, hintayin ka namin lagi. Hello, Vin. Kamusta, Vin? Yan. Sali ka sa GC. Alam nyo, kailangan, mga moderators, tulungan nyo nga ako kasi may, di ba, dami nag-chat sa akin. Tapos, hindi ko na ata ma-replyan lahat sa sobrang dami ng mga ano. Pero pinipilit kong tapusin. Kaso kailangan ko na ng mga magsasend din ng mga ng GC. Alam niyo yun. Sa lahat ng mga wala sa GC, pwede nyo kontakin si Bert. Kontakin nyo si Bert. Kontakin nyo si Ate Rose. Yung mga nandito, kontakin nyo sila. Kontakin nyo rin ako pag hindi ako sumagot. Kontakin nyo lahat yan. Alam nila yon, yung link. Mag-join kayo. Thank you po, Kuya MC. Sino ba yung naghahawak nito? Sila Sofia ba to, David? Advance Merry Christmas and Happy New Year. Yeah, mag-join kayo sa group chat. Chat nyo ako sa FB Messenger, Harold Nicolas Cruz, or sa TikTok. Yan. Yeah, God bless, God bless. Yeah, Claudia, God bless po. I'm always praying for you. Alam nyo, kasama kayo sa prayers ko sa community. Basta pag may prayer request kayo, chat nyo lang, bato nyo lang doon sa prayer request GC natin. Ha? Bato nyo lang doon sa prayer request GC. Para maraming mag-pray sa inyo. Yeah, kita-kit sa GC. Okay. Si David pala. Itong si David at Sofia, mga bata yan sa church. Hello sa inyo. God bless. Miss ko na kayo, mga kids in the church. Okay, nasa na tayo? Yeah. So, number 3 na, no? Number 3. Number 3. Third point. Kung hindi ako magre-reply, chat nyo yung iba na mga nandito sa GC. Sa live. Third point. Opo, yes. I-send nyo lahat. Yung sinend ko sa inyo nung unang nag-chat kayo sa akin, send nyo sa lahat yon. Welcome na welcome silang umattend. Okay? Ipakalat nyo yon. Forward nyo yung message ko na yon. Okay. Number 3. Ayan, si Kuya Danilo, chat nyo rin yan. Chat nyo rin siya. Kung gusto nyo Number 3, light drives out fear. Okay? Light drives out fear. Life drives out fear. Takot. Ang liwanag ay nagtatanggal ng takot. Naalala nyo nung bata tayo, kapag nagba-brown out, di ba nagugulat tayo lahat, tapos umiiyak yung mga bata kasi takot tayo sa dilim. Our instinct, bilang isang tao, bilang isang bata, kapag nawala ng ilaw, wala kang makikita. At mawawala yung mga tao na nasa paligid mo, hindi mo sila makikita. Di ba nagtatakbuhan, nagsisigawan, umiiyak? Naalala nyo rin kapag dumadaan kayo, lalo na sa mga nasa probinsya, kapag lumalakad kayo sa mga madidilim, maraming mga puno, di ba? Tas gabing-gabi, tumatakbo ka. Di ba? Kasi natatakot ka, lalo kapag may kumaliskes sa gilid mo. Ay, tala, God bless you. God bless you. Palakasin ka ni Lord. So, takot tayo sa dilim. So, light drives out fear. Mga kapatid, when light enters, fear loses its power. God bless po kay Saif Nazakiel. God bless, God's healing flow upon you. When light enters, fear loses its power. Nawawala ang lahat ng takot. The angels spoke to fearful shepherds. Di ba't natakot yung mga
Mga natakot yung mga shepherds doon, pero nangusap ang angel. At ano nangyari sa kanya? Ano nangyari sa kanila? Hindi po ba ang ginamit upang marating nila ang Messiah, si Jesus, ang bagong silang, ay isang tala? Right? Isang bituin. Liwanag. Ito ang ginamit ng Panginoon nung sinabi ng anghel doon sa shepherds, ito ang magiging guide ninyo. Itong 3 wise men. Liwanag ang nag-guide sa kanila. Alam niyo po na magiging direction po natin? Ang salita ng Diyos, ang ating liwanag. Amen? Sabi sa, hanapin ko yung word na yun. Sa Psalm 119. Psalm 119, verse 105. Anong sabi doon? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119, verse 105. Ano ang magiging liwanag natin? Ano ang magiging direksyon po natin, mga kapatid? Ano? Ang salita ng Diyos. Napakahalaga po ng Word of God. Very, very important po iyan. Kapag hindi po tayo nag-aral ng salita ng Diyos, madali po tayo masusway. Madali po tayong babagsak if we don't have Word of God in our lives. So fear thrives in darkness, but faith rises in the light. Alam niyo po, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya kapag lagi kang nakikinig ng salita ng Diyos? Kaya tingnan nyo, yung mga laging nagde-devotion, yung mga taong laging nanonood ng live, kahit may mga problema yan, kahit may mga pinagdadaanan yan sa buhay, mataas ang pananampalataya. Bakit? Kasi kahit may pinagdadaanan, pinipiling makinig ng salita ng Diyos. And faith cometh. Dumadating ang pananampalataya by hearing and hearing the Word of God. O, tamo si Gracias, 2 years nang nagde-devotion. Praise God. Praise God. Ako po ever since na nag-aano po kami, nag-worker. Ako po, 2010 ako nung nakakilala sa Lord. 2010. Talagang kasama po yan yung pagde-devotion. No, personal devotion. Kasama po yan sa buhay po natin. Jesus came not only to save us, but to free us from fear. Gusto ng Lord palayain ka dyan sa takot na pinagdadaanan mo. Pwede mag-pray lang ako saglit. Lord, hindi ko po alam kung ilan sa mga nanonood ngayon ang meron pong takot na nararamdaman. Hindi ko alam kung ano ang source ng takot na ito. I don't know what it is. But Lord, I pray na hipuin mo po sila at palitan mo ang takot ng kapayapaan. I don't know, takot sa hinaharap, takot sa maling desisyon, takot sa maling nagawa nila. I don't know. But whatever fear it is, Lord, let your will be done. Tanggalin mo ang takot. Pauwiin mo ang lahat ng alalahanin, mga bumabagabag sa aming isipan sa oras po na ito. And I speak that peace that passeth all understanding. In the name of Jesus, flow, flow, flow in their lives, and we receive it by faith in Jesus' name. Amen and amen. God bless po. Hi, Lem Estremos from J.L. Lapu-Lapu. Kamusta? Nakasama ba kita, Lem, nung nagpunta ako dyan sa J.L. Lapu-Lapu? Nagpunta ako sa J.L. Lapu-Lapu kasi palakpakan nga natin si Lord kasi sila yung tumulong nung tayo ay nagpamigay po ng
ng relief sa Bogo nung lumindol. Diyan po tayo nag-repack. So praise God sa buhay po ni Pastor Romel. Shout out Pastor Romel. At sa lahat po ng mga volunteers sa JIL Lapu-Lapu City. Praise God. Bukod po sa ginagawa nating pagde-devotion, we are so active po sa pagmimisyon. Tumutulong po tayo sa mga tao na salanta, nahihirapan and all. At napakaganda niyan sa community po natin. Amen. Nagmamalasakitan po tayo. Praise God. Kaya po sa lahat pala ng mga kaya naman for note. Talaga? Wow! Praise God. God is good. 4 notebooks. Next year, magsisimula tayo dito sa devotion po natin. So, i-ready nyo na po yung mga notebook Bible nyo tsaka mga highlighter and pen. Kasi marami tayong gagawin next year na very excited po tayo. Sisimulan natin ng taon ng tama. At magtatapos tayo ng 2026 na tama. Amen. Number 4 and the last. God bless po, Miss Trisha Ann. Number 4 and the last. Sabi ko, saglit lang tayo, pero parang tumagal din no? Parang hindi mo kayang paikliin talaga pag nandito ka ni. Kasi ang daming revelations ni Lord Number 4. Those who receive the light must reflect it. Okay, mga kapatid, tayo. Okay lang pa, Pastor? Masaya naman. Amen. Tayo na nakatanggap ng liwanag mula sa Diyos, mga kapatid, makinig po kayo, kailangan ay naisasapamuhay natin ito. Nare-reflect natin yung light na yon na binigay sa atin ng Panginoon. Hi, Miss Klein. God bless you po, Miss Klein. God bless you po. Si Lord po ang bahalang mag-comfort po sa inyo. Hello po, Nickelodeon. Watching from Israel. God bless you po. From the Promised Land. Hi, sir. Kamusta dyan sa Israel? Praise God. Please pray for us there po. Pag-pray niyo po kami dyan, Sir Nico. Miss Klein, God bless you po. Mahigpit na yakap ni Lord sa inyong buhay. Number 3, ate, light drives out fear. Light drives out fear. Yeah, number 4, those who receive the light must reflect it. Alam niyo, sabi ni Jesus, you are the light of the world. We are the light of the world. Christmas does not end at receiving the light. It continues in sharing the light. Hindi po pwede na natanggap lang natin at wala tayong gagawin. Kailangan po nating i-share ang liwanag po na ito. We are not called to hide the light, but to shine it. Amen? Shine your light. Diba sabi sa Mighty to Save na kanta, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Amen. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Yan, miss ko na rin po kayo, Sophia and David. God bless you. Kita-kits tayo. Kita-kits tayo, mga kids. God bless you. Amen. Shine the light. Shine the light. Anong sabi dito? You cannot walk in the light and live in hiding. Hi, Kim Ross. You cannot walk in the light and live in hiding. Kung tunay na nagliliwanag ang kaluwalhatian ng Diyos sa iyong buhay, hindi ka pwedeng mabuhay na nagtatago. Share that light. You are the light of the world. You are the light of the world. At bilang pagtatapos po, mga kapatid, Christmas assures us that darkness is temporary,
but the light is eternal. Saglit lamang po yung kadilimang pinagdadaanan mo ngayon. Pero kapag ikaw ay nagsuko ng buhay sa Diyos, habang buhay ang liwanag na iyong matatanggap, it is something eternal. The light of His glory. No night lasts forever. The light has come, and His name is Jesus. Palakpakan natin si Lord. Walang gabi na mananatili magpakailanman. Dumating po ang liwanag ng sanlibutan at ang pangalan niya ay ang Panginoong Jesus. Amen? Parang masarap kumanta ngayon ng Mighty to Save, no? Pwede bang live natin kantahin? Sige, nakantahan ko kayo. Mag-worship tayo sa Lord. Amen? Yeah, let us worship the Lord. Sama-sama nating purihin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pagmamahal, sa hindi nagbabago. Amen? Na pagtingin niya sa ating mga buhay. Yes po, yung number 4 ay those who receive the light must reflect it. Let us all worship God tonight. Amen? Let our light shine. Let your light shine. Amen. Hallelujah. Ito pong day 6 po na ito ay paalaala po sa atin, mga kapatid, na ang liwanag po ay palaging magtatagumpay sa kadiliman. So first night, it's all about waiting. Second night, preparation. Third night, obedience. Fourth night, God with us. Fifth night, joy. And sixth night, light. So be the light of the world. Let your light shine in Jesus' name. Amen. Let us all together worship the Lord. Amen. Amen. God is good. Sama-sama po tayo na purihin, umawit po tayo ng pagsamba sa ating pong Panginoon. Sabayan niyo po ako. Let us all sing. We praise you, Jesus. We glorify thy name. Glory be to the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Let us sing to our Savior Jesus. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. So take me as you find me. So take me as you find me. All my fears and failures. Feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. We sing to Jesus. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Shine your light, Lord. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, He can move the mountains. You are mighty to save. You are mighty to save forever. Author of salvation, you rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let His light shine. Amen. Let His light shine. Praise God. Kay buti-buti po ng atin pong Panginoon. Sa kabila po ng kadiliman, meron pong liwanag na naghihintay sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Such a wonderful Sunday night po, Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, paano po ba kami magsisimula? Alam mo naman po ang laman ng aming mga puso. Taos-puso, sobra-sobra kaming nagpapasalamat, Lord. Sa gabing ito, Lord, na nangusap ka sa amin, pinaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. We cannot contain your presence. We cannot contain your love, Lord. Yung liwanag mo, nawa po ito ay makita sa aming mga buhay. Hindi po namin itatago ang liwanag na ito. Magniningning po kami, Panginoon. All for your glory. Pwede po ba natin, kung kaya niyo pong itaas ang inyong mga kamay, pakitaas po. Panginoon, ang pagtataas ng kamay ay pahiwatig at pagsasabi na nagsusuko po kami ng buhay sa iyo. Pagharian mo ang aming buhay. Gamitin mo ang buhay na ito upang maitaas ka lamang, upang maitanghal ka lamang, Panginoon. Hayaan mo na ang mga kamay po na ito ay patuloy mong basbasan ng iyong kapangyarihan, na ang lahat ng mga hahawakan at hihipuin ng mga kamay na ito ay pagpapalain mo, Panginoon. Pagpapalain mo, pagpapalain mo, dadaloy ang iyong kapangyarihan. Lahat ng gagawin ng kamay na ito na paglilingkod, paghahanap buhay, paglilingkod sa iyo, paggawa ng mabuti sa aming kapwa, lahat ng gagawin ng kamay na ito, maging lahat ng hahawakang mga tao na may mga mabibigat na problema, Lord God, they will feel your anointing, Lord, in Jesus' name. They will feel your power, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name.
Maraming salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang bawat buhay ng mga taong ito, ang lahat ng mga dinako mo sa live stream na ito. Nawa po, sama-sama na po kami na magpalago, sama-sama na po kami, Panginoon, na magpabago ng buhay sa iyo hanggang sa muli mong pagbabalik. Panginoon, bibigay na namin sa iyo ang lahat-lahat, Lord. Lahat-lahat ng kabigatan, lahat ng meron po kami, lahat ng buhay namin, Panginoon, sa iyo na po ang lahat. Maraming salamat sa gabing ito for allowing us to experience you, to encounter you, Panginoon. Salamat dahil dumating ang liwanag ng sanlibutan. Salamat dahil natagpuan mo kami sa kadiliman ng aming mga buhay. Salamat, babaguhin mo kami at meron kang magandang gagawin sa buhay na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Hindi po kayo magkukulang. Hindi ka magkukulang, Panginoon, sapagkat ang iyong pangako, Panginoon, Matthew chapter 6 verse 33, seek me first, the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. And right now, Lord God, we are seeking you, Lord God. We are seeking not just the kingdom but also the King, your righteousness, Lord. Ito po ang hinahanap namin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idadagdag mo, Panginoon, ang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Idadagdag mo ang pagpapala, ang mga kulang, ang mga wala sa amin. Ibibigay mo, Panginoon, ng nag-uumapaw, ng siksik-liglig, nag-uumapaw, Panginoon, na pagpapala sa pangalan ni Jesus. Hindi po kami mawawalan. Kami po ay pagpapalain mo ng sobra-sobra upang maging pagpapala kami sa maraming mga tao. Maraming salamat, Lord, for this precious time, for this precious moment, Lord, na nangusap ka po sa amin. Salamat, salamat, salamat. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat. Bigyan mo kami ng masarap na pagtulog ngayong gabi. I-restore mo ang mga nawalang kalakasan. And tomorrow, we will face another week, Panginoon. Christmas week na po next week. And we are so excited sa amin pong mga deklarasyon na hindi matatapos ang taong ito na hindi kami nakakaranas ng himala mula sa iyo, Panginoon. Take full control of everything. God bless us, our families, Lord. Huwag mong kakalimutan. Pag-ingatan mo kami, paboran mo kami, ang mga kasamahan namin from Luzon, Visayas at Mindanao, ang mga kapatid naming OFW, Lord God, OFWs, Lord. Pagpalain mo sila, i-comfort mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon. At anuman po ang magpapasaya sa kanila ngayong Kapaskuhan, yung presensya mo, Lord God, ay sapat na. Kung sila man po ay malulungkot dahil malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay, kayo po, Panginoon, na magpaalala sa kanila na kailanman hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Be with them, comfort them, Lord. Yakapin mo sila, embrace them with your love in Jesus' name. We thank you, Lord, and we glorify you. Sa iyo na po namin mainam na binabalik, Panginoon, ng lahat ng papuri, ang pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen.